Kristo. Mga minamahal ko mga kapatid kay Kristo Jesus, sana po kayo ay nasa mabuting kalagayan. Tayo po ngayon ay nasa ikatlong gabi na ng simbang gabi. Kaya pa natin? Kaya pang tapusin? Kaya sa tulong at sa awa ng Diyos. At katulad nung ginawa natin nung unang 2 araw, 2 gabi, meron din tayong Q&A portion ngayon. At meron din tayong 3 rosaryo uli galing sa Roma. Tingnan natin kung sino makakasagot. Ready yung mic natin. Kailangan magtaas ng kamay. Sige. Anong salita na nagsisimula sa letter P? Letter P. Ang karaniwang ginagawa ng isang arkitekto. Yun. Yung naka-pink po. Yung naka-pink. Yung naka-pink. Ano po? Plano. Very good. Ito, Vincent, bigay mo ito, Congratulations. Okay. Naku, madali lang pala yung mga tanong mo. Akala ko mahirap na, sige, tingnan natin. Pangalawang tanong. Sa narinig nating ebanghelyo ngayon, ano ang sinabi ng anghel kay San Jose? Ayun. Huwag niyang tanggapin niya si Maria kahit ito'y nagdala ng tao. Ano po yung word? Ano po yung word? Ano po yung salita na sinabi? Sinabi ng anghel. Sige po, si Kuya na naka-black. Ayan. Opo, black and white po. Na-experience, hindi po. Hindi yun. Siklang. Ano yun? Siklang po. Huwag kang matakot. Congratulations. Last na question. May pagkakataon pa. Pangatlo pa lang naman, may ilan pa ba? 6 pa, 6 na gabi. Pangatlong tanong. Sabi sa kasabihan nating mga Pilipino, ano raw yung bagay na kapag ito ay nasira sa pamagitan ng relasyon ng mag-asawa, ng magkaibigan, kapag ito raw ay nagkaroon ng lamat, ay mahirap nang ibalik. Ayun, yung naka-blue ng unang nagtaas. Yung naka-blue po, doon po sa unahan po na magtaas ng kamay. Ayun, yung naka-blue. Yun. Yan. Tiwala, Very good. Maraming salamat po, So, 3 bagay po yung ating naging sagot, ngayong gabing ito. Ano yung 3? Una, plano. Pangalawa, huwag matakot. Pangatlo, tiwala. Yun din po yung magiging puntos natin para sa pagninilay natin ngayong gabing ito. Sa ikatlong gabi ng Misa de Gallo, ng Simbang Gabi, narinig natin yung Annunciation of Saint Joseph. Pamilyar tayo sa Annunciation of Mary, hindi ba? Na kung saan ang anghel ay pumunta kay Maria at ibinalita ang mabuting balita kay Maria. Subalit ngayon, sa pamagitan ng panaginip, narinig natin kung paano ipinahayag ng anghel ang mabuting balita kay San Jose. Alam niyo, si San Jose, meron na siyang plano sa kanyang buhay. Ano ang plano ni San Jose? Na siya ay mag-aasawa at pagkatapos ay ilalagay sa tahimik. At nandoon na si Maria, meron na silang usapan. Nandoon na si Maria ay kanyang magiging asawa. Subalit si Maria ay kinalugdan ng Diyos at siya ay nagdalang tao. May plano, subalit yung plano, tila baga hindi nasunod. Kayo ba, meron din ba kayong ganong karanasan? Diba, kung minsan, nung tayong mga bata pa, tatanungin tayo, ano bang gusto mong kurso pagdating ng araw? Sasabihin natin, ako gusto kong maging abogado, ako gusto kong maging doktor, ako gusto kong maging teacher. Naalala niyo pa ba yung gusto ninyo nung kayo ay maliit pa? Naalala niyo pa ba yung plano ninyo? Yung bang planong iyon ay yun din yung nakamit ninyo? Yung bang planong iyon, yun din ba yung nakuha ninyong kurso sa kolehiyo?
Kuminsan dahil sa iba't ibang mga factors, kaya hindi natutuloy yung ating plano. Alam niyo mga kapatid, yung plano, katulad ng tanong ko kanina, ay galing sa arkitekto. Kuminsan yung mga arkitekto, sila yung gumagawa ng plano kapag magpapatayo ka ng isang bahay, ng isang building. At yung planong iyon ay kinakailangan sundin. Bakit? Kasi kapag umiba ka dun sa plano, ay baka mamaya hindi magtagpo yung 2 biga. Baka mamaya bumagsak yung bahay. Baka mamaya maging mahina yung bahay. Importante pala na sumusunod tayo sa plano. Pero may 2 plano yung narinig natin sa ating ebanghelyo ngayon. Yung plano ni San Jose at yung plano ng Diyos para kay San Jose. At ganoon din po sa ating buhay, mga kapatid. Meron din 2 plano. Meron tayong sariling plano para sa ating buhay. Subalit ang Diyos, merong plano para sa bawat isa sa atin. At ito po yung mahirap, mga kapatid. Ito yung tinatawag natin na discernment. Yung discernment ay pagpili doon sa 2 bagay na parehas na mabuti. Sapagkat kung halimbawa ang pagpipilian ay mabuti at masama, hindi ka na kinakailangan pang mag-discern. Natural, ang pipiliin mo yung mabuti. Subalit kung 2 mabuti, yung iyong pagpipilian, doon tayo nahihirapan. Halimbawa, yung plano natin sa ating buhay, mabuti ang mga bagay na ito. Sa bukasyon, ano ba ang nais natin sa ating buhay? Alam niyo mga kapatid, ako personal na karanasan ko po yan. Madalas yung mga ninanais ko, yung mga gusto ko, yung mga plano ko, hindi natutupad. Pero yung ibinibigay ng Diyos, yun ang the best sa lahat. Kung titingnan natin, marami tayong mga plano, marami tayong mga gusto. Lalo na, kami sa eskwelahan. Simula pa lang, meron na tayong 1-year plan, meron na tayong long-term plan, meron tayong 3-year plan, 5-year plan. Pero kahit meron na tayong plano, kung minsan yung planong iyon, hindi natutupad, hindi nagagawa. Bakit? Sapagkat iba ang plano ng Diyos para sa atin. Pero ang hamon para sa atin, una, handa ba nating baguhin ang plano natin para sa plano ng Diyos para sa atin? Baguhin ko po yung statement. Handa ka ba na baguhin mo ang plano mo para gawin mo ang plano ng Diyos para sa iyo? At ganun yung nangyari kay San Jose. Sa ating unang pagbasa, sa ating ebanghelyo ngayon, narinig natin kung paano si San Jose, meron na siyang plano. Maayos yung plano ni San Jose para sa kanyang buhay. Subalit, iba ang plano ng Diyos para sa kanya. Doon sa panaginip, sinabi sa kanya ng Diyos ang plano ng Diyos para sa kanya. Handa ba nating baguhin ang plano natin para sundin ang plano ng Diyos para sa atin? Malamang may tatanong natin, Father, bakit kinakailangan kong baguhin yung plano ko? Bakit hindi pwedeng yung plano ko na lang ang masunod? Aking naman buhay ito, ako naman ang masusunod. Opo, magagawa nyo naman po ang mga bagay na yan. Subalit, tandaan natin na ang Diyos may plano sa bawat isa sa atin. Narinig natin kahapon, hindi ho ba? Doon sa pamilya ng Diyos, doon sa kanyang kawan, doon sa kanyang lahi, may order, may direction, may plano ang Diyos para sa pamilya niya. At ganun ang nais po natin, na kung ano ang naisin ng Diyos, kung ano ang plano ng Diyos para sa atin, sana iyon ang matupad, sana iyon po ang mangyari. Yun po yung una. Handa ba nating baguhin ang plano natin para sundin natin ang plano ng Diyos para sa atin? Pangalawa, ang sabi ng anghel kay Jose sa pamagitan ng panaginip, ano ang sabi niya? Jose, huwag kang matakot. Jose, huwag kang matakot. Kasi kung minsan kapag plano na sa buhay ang pinag-uusapan, ang dami nating takot. Bakit nga ba natatakot ang isang tao? Natatakot ang isang tao kapag hindi sure yung bukas niya. Kapag hindi niya nakikita ng maliwanag kung ano nga ba yung hinaharap niya. Kapag halimbawa siya'y nag-iisa lamang, siya'y natatakot. Kapag wala siyang kasama, wala siyang kakampi, kapag wala siyang masasandalan, siya'y natatakot.
Kapag halimbawa sa trabaho, sa simula, sa unang araw, sa unang linggo, natatakot ka na pakialaman mo yung mga machine, halimbawa, na nandoon at baka mamaya makasira ka. Puno ng takot. Pero ang sabi sa atin, huwag kang matakot. Kung alam mo na ang kalooban ng Diyos, kung alam mo na ang plano ng Diyos ang ginagawa mo, huwag kang matakot. Sapagkat ito ang nais ng Diyos para sa atin. Diba? Sabi nga sa buong Biblia, merong 365 times inulit yung mga katagang, do not be afraid. Huwag kang matakot. Na kung titingnan natin sa 364 days, halos araw-araw, may bonus pang isa. Sinasabihan tayo ng Diyos, huwag kang matakot. Basta't alam mo na ang ginagawa mo ay ang kalooban ng Diyos, wala tayong dapat na ikatakot. Yun po yung pangalawa. Pangatlo at panghuli, tiwala. Tiwala. Nandoon ang pagtitiwala natin sa Diyos na siya ang bahala. Si San Jose, nang siya ay gumising, ginawa niya ang pangarap ng Diyos para sa kanya. Ganun pala sa bawat paggising, ito ay paggawa ng pangarap ng Diyos para sa atin. Di ba, nagising ka naman kanina? Kaya ka nga naririto ngayon. Pero sa bawat paggising, meron tayong misyon na dapat gampanan. At ganoon ang ginawa ni San Jose sa ating ebanghelyo ngayon. Sa kanyang paggising, punong-puno ng tiwala ang kanyang ibinigay sa Diyos sapagkat alam niya na wala siyang dapat na ikapangamba, wala siyang dapat na ikatakot. Ikaw, ano bang plano mo? Nawa, naisin natin ang plano ng Diyos para sa atin. Amen.